Bakit nga ba tayo palaging sinusundan ng ating mga alagang aso kahit sa CR? For today's video, yan ang pag-uusapan natin at ikikwento ko sa inyo kung bakit at kung anong dahilan at bakit palagi na lang silang nakasunod sa atin. Normal nga ba sa mga aso na sundan tayo kahit sa CR? Yes. Normal na normal daw sa mga aso na sumunod sa atin kahit hanggang CR. Kagaya na lang ng mga alaga ko na yan. O tingnan nyo naman, kapag nagsi-CR ako o kapag naliligo ako, talagang lagi silang nakasunod sa akin. At ayon po sa mga eksperto, kilala sila bilang Velcro dogs. Mga aso na masyadong malambing at gustong laging nakadikit kahit saan tayo pumunta. Or ayaw nilang umalis sa tabi natin. Or senyales ng sobrang pagmamahal nila sa atin. So, eto yung mga pangunahing dahilan kung bakit sila palaging sumusunod sa atin. Una, pack instinct at protection. Ang mga aso daw ay pack animals. Itinuturing daw nila tayong pinuno o leader at bahagi ng kanilang pamilya. Parang kagaya din natin, 'di ba? Kapag inalagaan natin sila or nagsimula tayong mag-alaga ng batuta, minsan hindi natin alam, natuturing na pala natin silang anak. Natuturing na pala natin silang kapamilya. Hindi na aso madalas ang turing natin sa kanila. So, same din po sa mga alaga nating aso, ganun din yung pakiramdam nila sa atin. At ang pagkakaalam po nila, vulnerable ka kapag nasa loob ka ng CR. Kaya instinct na binabantayan nila tayo at pinoproteksyonan kung anumang panganib ang meron sa loob ng CR habang naandun tayo. Kasi ang tingin nga nila, mahina tayo kapag nandoon tayo sa loob ng CR. Lalo na daw kapag naliligo tayo or nakaupo tayo sa bowl. Kaya parang pakiramdam nila kung ano man yung mangyari or panganib na pwedeng dumating, nakabantay sila sa atin. Or mapoprotection na nila tayo. Grabe ang galing. Nakakatuwang isipin na ganun tayo kahalaga sa kanila, no? Nakakalungkot na yung iba kapag matanda na yung kanilang mga batuta ay tinatapon na lang, iiwanan na lang, inililigaw. Yung iba naman kapag may sakit na, napabayaan na lang hanggang sa mamatay. 'Di ba? Ang sakit nun para sa kanila. Hindi nila na ibabalik din sa mga batuta yung sobrang pagmamahal sa kanila. Next is curiosity. Pag pumasok tayo ng CR, gusto nilang malaman kung ano yung gagawin natin sa loob ng CR. Lalo na kung nakasarado ang pinto, tapos may naririnig silang maingay or something na lumalagas-gas na tubig sa gripo or sa shower. Then, nagpa-flush tayo ng CR. Curious sila kung ano yung naririnig nila na yon. Kaya talagang gusto nila kasama din sila sa loob. Kaya pala madalas, pag iniwanan natin sa labas ng CR, sumisilip sila. Minsan doon sa pinakailalim, may 'di ba may siwang yung mga pintuan natin. Kagaya ng mga batuta ko, lalo si Brolio. Naririnig ko siya, sumisinghot-singhot siya doon sa ilalim ng siwang ng pintuan. Nakasilip talaga siya. Talagang gusto niyang pumasok sa loob. Curious talaga siya. Ano nga ba yung meron sa loob? Ano na kaya nangyayari sa mami ko? Baka ganun sila mag-isip, 'di ba? Nakakatuwa. Next is routine. So, nakasanayan na nila yung gawin. Wala siguro nung tuta sila, sanay na sila hanggang yung malalaki na sila. Yun na yung nagiging habit nila kapag pumapasok tayo sa CR. At madalas daw pala tong gawin ng ating mga aso, lalo na kapag masaya sila. Pero kung ang mga alaga daw natin ay nagpapakita ng matinding stress, kung napapansin mo daw na nag-iiba ang ugali,
kapag iniiwanan mo siya, or may nakakaalarmang kilos tulad ng pag-iyak at paninira ng mga gamit, at kung gaano niya kadalas gawin to, kailangan na daw natin ipa-check up sa mga eksperto para malaman kung ano ang ibig sabihin, bakit ganun yung nagiging attitude nila. So, yun guys. Yun lang.